Isang lola ang matagal nang nakakonfine sa charity ward ng ospital. Araw-araw siyang ginagamot, binibigyan ng gamot at pinapalitan ng dextrose, pero ni sa mga kamag-anak, wala. Sa mahabang linya ng mga kama, siya lang ang walang dumadalaw. Wala siyang bulaklak sa gilid, walang prutas, walang card. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng ward, naisip ng isang nurse na i-post online ang pangalan niya para lang magtanong, may nakakakilala po ba kay Lola? Akala niya simpleng tulong lang yon, pero nang kumalat ang post, hindi lang iisa kundi dosenang tao ang nagkomento. At ang mga sumunod na araw ang tuluyang nagbago sa kapalaran ng Lola na akala ng lahat ay nakalimutan na ng mundo. Sa charity ward ng San Rafael Medical Center, amoy alkohol at gamot ang hangin. Puno ang bawat kama. May iyak ng bata sa malayo, may huni ng makina ng monitor na paminsan-minsan ay nag-aalam. Sa gilid na pinakamalapit sa bintana, nakahiga si Lola Nena, 70 na taong gulang, payat, maputla, balut sa manipis na kumot. Nakatingin lang siya sa kisame, halos walang imik, parang sanay na sa tahimik na pagdaan ng oras. Si Nurse Carla ang naka-assign sa ward na iyon tuwing gabi. 26 na taong gulang, nakarosas na scrub suit, may hawak na clipboard at stethoscope na matagal na ring kabit sa kanyang leeg. Sa bawat pag-round niya, napapansin niya kung gaano kaingay ang ibang kama kapag may dumadalaw. May halakhakan, may iyak ng saya, may bululan ng dasal. Pero tuwing sa kama ni Lola Nena sa tumatapat, laging ganon, tahimik. Walang bisita, walang pangalan sa visitor's log. Lola, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Carla isang gabi habang sinusuri ang BP nito. Eto anak, mahinang sagot ni Lola Nena. Walang emosyon sa boses. Gising pa. Napatingin si Carla sa gilid ng kama. Sa chart nakalagay ang pangalang Nena Villacruz. Walang nakasulat sa next of kin. Tandaan niya ilang beses nang tinanong ng social worker ang matanda kung may kamag-anak pa. Pero laging sagot nito, ayokong istorbohin sila. May buhay na sila. At tumigil siya sandali. Suminghop. Baka wala na silang balak bumalik. Parang may tumusok sa dibdib ni Carla. Naalala niya ang sariling lola niya sa probinsya na tuwang-tuwa tuwing tumatawag sa video chat, kahit lang minuto lang. Nay, kung papayagan pong kayo, pwede po nating silang hanapin. Marami na pong pwedeng paraan ngayon. Ano pa bang silba anak? Matanda na ako. Kung mahal nila ako, naaalala na nila ako kahit walang Facebook. Napayuko si Carla. May punto ang lola. Pero mahirap para sa kanya na tanggapin na may taong ganito na lang iniiwan. Sa kagabihan matapos ang rounds, dumaan sa ward ang isang grupo ng kabataan na volunteers. May dalang lugaw, tinapay at ilang lapis at papel para sa mga batang pasyente. Nasilip ni Carla ang isa sa kanila, si Migs, na kilalang active sa social media. Naisip niyang sinabi ni Lola, kung ayaw ng anak nito na magparamdam, paano kung ibang taong may hawak ng alaala niya ang makakakita? Habang nakatingin siya kay Lola Nena na muling nakatulala sa kisame, may naglaban sa loob ni Carla. Ang paggalang sa pribasya at ang pagnanais na may makaalala man lang sa Lola. Kaya kinausap niya ito ng masinsinan. Nay, panimula niya. May mga kabataang volunteers po dito na madalas nagpo-post para humingi ng tulong, hindi para manggulo. Kung papayag po kayo, pwede ho naming ipaskil sa internet ang pangalan ninyo. Hindi para iskandaluhin, kundi para lang magtanong, may nakakakilala ba kay Lola Nena? May gusto bang dumalaw? Kung ayaw nyo po, hindi namin gagawin. Tahimik si Lola Nena ng ilang sandali. Sa unang beses, tumingin ito kay Carla ng direkta. Kita sa mga mata niya ang halong takot at pag-asa. Kapag walang sumagot, tanong nito. E di tayo pa rin po ang nandito, Nay, nakangiting sagot ni Carla. Ako, yung mga kasama kong nurse, kuya guard, mga volunteer. Pero kung may sasagot, baka pagkakataon na po para magkabati kayo o kahit makita nyo lang sila. Matagal bago tumanggo si Lola. Sige na anak,
Kung sakaling may makaalala, baka hindi pa ako ganap na nawawala sa mundo. Kinabukasan habang break time, sinamahan ni Carla si Mig sa maliit na lounge. Kumuha sila ng litrato ni Lola. Hindi close up, maayos, may pahintulot. Tinignan muna ni Lola ang kuha bago pumayag. Hindi niya gusto ang mga eksenang pinagkakaguluhan ang kahinaan niya. Sa caption, maingat na nagsulat si Migs. Mga kaibigan, humihingi po kami ng tulong. Ito po si Lola Nena Villacruz, kasalukuyang nasa charity ward ng San Rafael Medical Center. Wala po siyang dumadalaw at ayaw niya po sanang istorbohin ng anak niya. Pero baka may mga kamag-anak, dating kapitbahay o kakilala na gustong makaalala at madalaw siya. Hindi po ito para manisi. Gusto lang po naming iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pakishare po kung pwede. Maraming salamat. Click, post, share. Nung una, inisip ni Carla na baka ilang like lang ang makuha. Baka may mag-comment ng praying for her at tapos na. Pero kinagabihan, habang nag-rounds siya, nag-vibrate ang cellphone ni Migs ng sunod-sunod. Grabe Ate Charla, bulong nito, halos di makapaniwala. Tignan mo to. Sa loob ng ilang oras, umaabot na sa libu-libong shares ang post. Nagsulputan ng mga komento. Parang teacher namin yan sa elementary sa San Isidro. Si Ma'am Nena Villacruz, siya yung nagturo sa amin magbasa ng Tagalog at English. Lola yan ang best friend ko. Nako, naghahanap sila sa kanya noon. Pwede ka bang pa-DM? May isang comment pa na talaga namang napailing si Carla. Si Ma'am Nena ang unang naniwala sa akin na kaya kong magdoktor. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nag-med. Saan pong ospital ito? Pupuntahan ko siya. Kinabukasan, bago pa man mag-umaga, may 3 taong nakaabang nasa labas ng charity ward. Isang babae na nasa late 40s, may hawak na paper bag. Isang lalaki na may daladalang prutas at isang binatang nakapolo na halatang galing pa sa duty. Nakasabit sa leeg ang ID na may nakasulat na Dr. Adrian Ramos. Ako po si Lisa, magalang na sabi ng babae kay Carla. Kapitbahay po kami ni Tita Nena noon sa probinsya. Yung bunso niyang anak na si Joel, hindi na namin na-contact pero tumawag siya kagabi mula abroad. Iiyak siya ate. Hindi niya raw alam na may sakit na pala ang nanay niya. Pumayag po ba kayong madalaw namin siya? Halos mapaiyak si Carla. Opo, siyempre po. Pero pakidahan-dahan lang po ang emosyon. Baka mabigla si Lola. Medyo mahina na po ang puso niya. Pagpasok nila sa ward, inasahan ni Carla na matutuwa si Lola Nena. Pero nang makita nito ang mga taong papalapit, iba ang reaksyon. Parang nahihiya. Parang may takot. Nena, mahina sabi ni Lisa, hawak ng rail ng kama. Ako to Lisa, yung kapitbahay mong lagi mong pinadadalhan ng ulam pag may handaan. Naaalala mo pa ba ako? Tumingin si Lola, kumurap ng ilang beses, tapos unti-unting nagbago ang ekspresyon. Lisa, tila nanunumbalik ang sigla sa boses niya. Ikaw yan? Ang taba mo na. Sabay munting tawa na halatang nanggaling sa matagal ng pagkatiim ng dibdib. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Umiyak si Liza. Hinawakan ng kamay ni Lola. Tita, pasensya na po. Ang tagal naming hindi kayo nabisita. Akala namin, ayaw nyo na sa amin. Hindi yun totoo, sagot ni Lola, nangingilid din ng luha. Ayokong maging pabigat. Ayokong makita nyo akong ganito. Lumapit si Dr. Adrian. Naiyak din pero hindi nagpapahalata. Ma'am Nena? Tawag niya. Sino ka naman? Tanong ni Lola, nakangiti ng kaunti. Si Adrian po, yung estudyante niyong laging bagsak sa math pero gusto pa rin maging doktor. Naalala niyo,
Sinamahan niyo ako sa principal noon para sabihin na wag akong gawing janitor agad kasi baka kaya ko pang mag-top sa exam. Napahalakhak ng mahina si Lola. Ikaw yun, Adrian? Anak, ang laki mo na. Doktor ka na nga. Tinapik-tapik niya ang kamay nito. Sabi ko sa'yo, mas matigas lang ang ulo mo kesa sa libro, pero kaya mo. Sa likod nila, nagsilabasang isa-isa ang iba pang dumalaw. May dating tindero sa palengke na natulungan ni Lola nang maospital ang anak niya noon. May babaeng umiiyak na nagsasabing, Lola, kayo yung nag-alaga sa akin nung iniwan ako ng magulang ko sa boarding house. Isa-isa silang lumapit, nagpakilala, nagpasalamat. Parang reunion sa loob ng ward maliban sa wala ang mismong pamilya ni Lola. Ilang oras ang lumipas, dumating din ang isang lalaking nasa late 30s, hingal, pawis, may bitbit na pasalubong at envelope. Sa gilid ng ward may isang lalaking nagvi-video sa malayo, di mapigilang makapture ang eksena. Nay, mahina pero puno ng pangungulila na tawag ng lalaki. Napalingon si Lola, tumigil ang mundo. Joel? Halos babulong niyang sabi. Lumapit si Joel sa kama, nanginginig ang kamay. Nay, patawarin niyo po ako. Ang tagal kong di tumawag. Nasa barko po ako noon, halos 2 taon hindi umuwi. Nung nagka-pandemya, na-stranded, tapos po, nahiya na akong bumalik kasi wala pa rin akong naiimpundar. Akala ko kapag may pera na ako, tsaka na lang ako haharap sa inyo. Hindi ko po alam na ganito na po kalala ang sakit nyo. Mabagal na iniangat ni Lola Nena ang kamay niya at hinawakan ang pisngi ng anak. Anak, matagal na kitang pinatawad. Ang hinihintay ko lang, makita kang muli. Hindi pera ang sukatan ng anak. Humagulhol si Joel, napaluhod sa tabi ng kama. Umiyak din ng mga taong nasa paligid, kahit ang nurse na si Carla, pilit pang ipinupunas ang luha para makasulat sa chart. Mula sa labas, dumating ang head nurse at ang hospital administrator. May hawak silang papel. Tinawag nila si Carla at si Dr. Adrian sa gilid para magpaliwanag. Nakita namin ang post ninyo at nakita rin namin ang epekto sa community. Alam nyo ba kung ilang tao ang nagpadala ng tulong para kay Lola Nena at sa charity ward? Marami. May nag-donate para sa gamot, may gustong magbayad ng balance ng ibang pasyente, may grupo pa na gustong magpagawa ng panibagong curtain at kama. Lahat inilagay sa pangalan ni Lola Nena bilang inspirasyon. Nang laki ang mata ni Carla. Sir, ibig pong sabihin? Ibig sabihin, ngiti ng administrator, hindi na siya ililipat sa overcrowded ward sa kabilang building. Dito siya mananatili. May mas maayos na gamot at may pondo na para sa therapy niya. At higit sa lahat, may nakasetup na programa. Adopt a Lola, Lolo patient. Inspired by her. Gusto naming gawing tuloy-tuloy ang ginawa niyong simula. Pagbalik nila sa kama, mabagal pero matatag na nagsalita si Carla sa pamilya at mga dumadalaw. Lola, may balita po ako. Dahil po sa dami ng taong nagmahal sa inyo, may tulong na pong papasok para sa gamutan ninyo at sa iba pang pasyente. Hindi na po kayo mag-aalala sa bill at yung pangalan niyo po, magiging simbolo ng programa ng ospital para sa mga lolo't lola na walang dumadalaw. Parang nagliwanag ang muka ni Lola Nena. Hindi ko alam na ganito pala karaming taong naantig ang buhay ko. Mahinang sabi niya. Akala ko, nakalimutan na ako ng mundo. Umiling si Dr. Adrian. Hindi po ma'am. Minsan tahimik lang ang pasasalamat ng tao. Pero kapag binigyan ng pagkakataon, bumabalik yan. Lumipas ang mga linggo. Hindi gumaling ng biglaan si Lola Nena, pero unti-unti siyang lumakas. May mga araw na masakit pa rin ang katawan, may mga gabing hindi siya makatulog sa kakaisip, pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Palaging may dumarating, mga dating estudyante, kapitbahay, kamag-anak
At higit sa lahat, ang anak niyang si Joel na halos ayaw nung lumayo sa ospital. Isang hapon habang nakaupo siya sa kama, nagpatawag ang ospital ng maliit na seremonya sa loob mismo ng ward. Naroon ng staff, ilang donors, at ang mga pasyenteng kayang bumangon. May maliit na tarp sa likod. Lola Nena Villacruz, inspirasyon ng pagmamahal at pag-aalaga. Isang simpleng certificate at bulaklak ang ibinigay kay Lola, pero para sa kanya, para siyang binigyan ng bagong pangalan. Hindi na siya yung Lola sa charity ward na walang dumadalaw, kundi yung Lola na nagpabukas ng pinto para sa iba pang nakalimutang pasyente. Sa maikling mensahe niya, hinawakan niya ang mikropono ng maingat. "Hindi ko po alam kung paano pasasalamatan ang lahat," sabi niya, may luha sa gilid ng mata. "Pero sana, sa susunod na mapadaan kayo sa ospital o kahit sa kapitbahay ninyo, tingnan niyo po yung mga matatanda. Baka may isa roon na tulad ko, tahimik lang, pero naghihintay na maalala ulit." Habang pinapanood ni Nurse Carla ang eksena, napangiti siya. Naalala niya ang gabing nagtanong siya kay Lola kung payag itong i-post ang pangalan niya online. Isang maliit na desisyon na may napakalaking naging epekto, not para lang sa isang pamilya, kundi sa buong komunidad. Salamat sa pagsama natin ngayon sa kwento ni Lola Nena, ang hikang lola sa charity ward na inakala ng sarili niyang puso na nakalimutan na siya ng lahat. Pero nang ma-post ang pangalan niya online, doon niya muling natuklasan kung gaano karaming buhay ang nahawakan at minahal niya noon. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na may halaga ang bawat kabutihang ginagawa natin, kahit sa tingin natin ay limot na. Minsan, kailangan lang ng isang taong handang magtanong, mag-share, at manindigan sa mga nakalimutang boses. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo o nakaalala sa iyo ng isang lolo o lola na nagmahal sa iyo ng tahimik, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng pag-aalaga, pagrespeto at pagbalik-tanaw sa mga taong nauna sa atin. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapainit ng inyong puso at magpapaalala ng kahalagahan ng empatya, pagpapatawad at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!